Ako po ay bunga ng unwanted pregnancy. Medyo hindi natanggap nung una talaga ng aking ina na siya ay nabuntis at pinagbuntis niya ako. Meron siyang best friend na, sige akin na yan, sabi niya. Akin na yan, ako magpapalaki dyan. Yun na nga nangyari. Lumaki ako doon sa best friend niya. At yun yung tinuring ko talagang aking tunay na magulang. Ani po siya sa Iglesia ni Cristo pero hindi po siya yung pinanganak na Iglesia ni Cristo. Siya po ay inanyayahan na makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo hanggang sa nagpasya siya na umanib na sa Iglesia ni Cristo. Ang kinagisnan ko talaga ay Katoliko. Kasi itong aking kinagisnang ina o aking kinagisnang magulang, hindi niya talaga ako pinipilit eh. Kahit na siya ay Iglesia ni Cristo na, hindi niya ako pinipilit na mag-iglesia ka din. Hindi ganon. Inaanyayahan niya ako minsan at malaya naman ako tumanggi sa kanya. Ang nangyari po, anong dating ko nang medyo nagkaroon ako ng isip, pumayag na din ako na makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Habang nakikinig ako sa aral ng Iglesia ni Cristo, nagkaroon ako ng curiosity na pakinggan ko rin kaya ibang religion. Kasi gusto ko ikumpara gusto ko kasing patunayan na tama ba tong papasukan ko. Yun kasi yun eh. Habang nag-aaral ako ng mga salita ng Diyos sa Iglesia ni Cristo, nakikinig ako ng mga aral sa iglesia, pupunta din ako sa mga Bible study ng ibang religion para talagang makumpara ko kung tama ba kung alin yung tama dun sa dalawa o dun sa ibang religion. Nung ako ay Katoliko pa, hindi pa ako iglesia, ako na talaga mahilig talaga ako magbasa ng Biblia. Mahilig din ako magbasa sa internet, mahilig ako mag-research. Nakita ko talaga na napakadaming mga paniniwala sa Katoliko na wala talaga sa Biblia, hindi mababasa sa Biblia. Na mas nag-focus ang Iglesia Katolika sa tradition kaysa doon sa mismong nakasulat sa Biblia. Isa na doon yung paniniwala pagsamba sa mga ribulto, larawan. Naging makadiyos, sinasamba na din, nagiging santo. Santo. Kaya doon pa lang, alam ko na talaga na may mali doon sa nakagisna namin. At tanggal na agad sa susuriin ko yun kasi alam ko na talaga agad. Kaya nag-proceed na agad ako doon sa ibang religion na pwedeng pagkumpara doon sa iglesia. Ang nakita ko na medyo nagkaroon ng trigger sa akin na medyo merong laban na doon ako umanib din, yung born again Christian. Kasi nakita ko sa kanila, talagang bawat turo nila, talagang babasahin nila sa Biblia. At yun din naman yung nakita ko sa Iglesia ni Cristo. Pareha silang, pagka may tanong ka, babasahin nila yung Biblia. At yun yung pinaka nagustuhan ko doon sa dalawa na yun. Kaya parehas yun sabay kong pinag-aaralan yung Iglesia at saka yung born again Christian. Titingnan kasi natin yung pattern ng Biblia. Sa bawat panahon, bawat yugto, may ginagawa kasing pagtawag. Sila Noe, sila Moises, at maging yung bayang Israel. May ginagawang pagtawag sa bawat panahon. Sa born again kasi, 'di ba, sasabihin lang na na tanggapin mo lang si Kristo, maliligtas ka na. Sinabi doon sa Biblia, base doon sa pattern, pati turo na din ng Biblia. Kumbaga, sa bawat panahon, ang ating Panginoong Diyos pumipili na magiging bayan niya. Tama po. Ganun po ang katumbas. Opo. Bawat panahon, merong ginagawang pagbubukod ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. Meron siyang gawaing pagliligtas do sa bawat panahon. Bawat panahon may gawaing pagliligtas. At yun yung meron sa Iglesia ni Cristo. Opo. Mababasa talaga natin sa Biblia na word for word, may bayang pinili, bayang hindi pinabayaan. At yun nga ang Iglesia ni Cristo. Kasi 'di ba sinabi din ng Panginoong Kristo, kung sino man yung ibig maligtas ay kailangan pumasok sa Kanya. Hindi sinabi na tanggapin lang siya bilang tagapagligtas o kaya tayo yung papasok sa Kanya katulad ng sinasabi ng ibang reliyon. Ang sabi, pumasok tayo sa Panginoong Kristo. At yung pumasok sa Panginoong Kristo ay mapapabilang sa isang kawan na yun nga ang Iglesia ni Cristo. At isa pa yung sinasabi nila na iisa lang ang tunay na Diyos, tapos biglang nangyayari, nagkakaroon ng iba't ibang mga persona. Totoo naman, nakalagay sa Biblia, iisa lang ang tunay na Diyos. Pero iba yung
nangyayari sa kanila. Iba yung nagiging makatotohanan sa religion nila. Nangyayari, nagiging 3, nagiging 5, hanggang sa sobrang dami na ng sinasamba. Bawa po, porket daw naging siya ay banal, naging santo, kailangan, meron na siyang kaugnayan sa pinaka-Diyos, pwede na siyang sambahin. Tapos daw, yung Panginoong Diyos ay nahahati pa sa 3 persona. Mayroong Diyos Anak, di ba? Tapos Diyos Espiritu. Tapos meron pa yung pinakaama talaga. So nangyayari, nagkakaroon ng conflict. Kaya kung papainggan mo yung tinuturo nila, tapos babasa ka ng Biblia, mas lalo kang malilito. Iisa lamang po ang tunay na Diyos. Wala talagang binanggit dyan na 2, 3, 5 o higit pa. Iisa lamang. At yun nga yung nakita ko sa Iglesia ni Cristo na tanging religion o tanging relihiyon na talagang stick lang talaga sa Biblia. Walang bawas, walang dagdag. Kung anong nakalagay doon, yun at yun ay ituturo. Kumbaga, walang sariling interpretation. Ang totoo, bukod siyempre doon sa mga aral na Iglesia ni Kristong maliligtas, nakadagdag pa sa aking pananampalataya na ito talaga ang tunay na bayan ng Diyos. Yung talagang nararamdaman ko sa bawat pagsamba na may Diyos na nakikinig sa akin, na may tunay na Diyos na sinasabi na nandito ako. Kaya nasasabi ko talaga na ito ang tunay na bayan ng Panginoong Diyos. Sabi ko sa Panginoong Diyos sa aking pananalangin, sabi ko sa Kanya, nagpapasalamat ako kasi isipin niyo po sa dami ng tao sa mundo, binigyan niya ako ng ganitoong kuryosidad. Kasi yung ibang mga tao, go with the flow lang na dito na ako nakagisnan dito na ako dito na rin ako mamamatay. Pero binigyan niya ako ng pagkakataon na mabigyan ng curiosity na manaliksik sa ibang mga religion. Yun yung una kong pinagpapasalamat sa Kanya. Pangalawa, na pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos na kahit na lumaki man ako na walang kinagis ng Ama, pero naramdaman ko na sa loob ng Iglesia ni Cristo, merong akong pinaka nagmamahal na Ama. Yun ang ating Panginoong Diyos.